para kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva ang PMA Maringal Class of 1988. At sabi dito, partner, sa kanilang manifesto na pirmado ng 61 na mga retiradong opisyal ng PNP at ng AFP, paano na lang daw ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino kung mismong dating nagsilbi, PMAer, dating nagsilbi sa PDEA, ang ginaganito ng House Quadcom Committee. Saad pa dito sa Facebook post ni former PNP Chief Junardo Carlos, nakita raw natin nung nakaraan kung gaano ka-abusive ang isang dating kalaban ng gobyerno na naging congressman ng party list na ipakontempt ang isang decorated na anti-drug operator at public servant sa loob po ng 38 taon. Hello guys! Welcome back to my channel and welcome sa panibago natin video for today. So, ang video natin ngayong araw ay meron ako ibabalita sa inyo na kapapasok lang na balita mula sa SMNI News. Ito ay may kaugnayan sa pag-contempt ng Quadcom. Itong kay General Wilkins Villanueva at kay Colonel Hector Grijaldo. Ngayon, etong kay dating PDEA Director General Wilkins Villanueva, etong PMA ay pumalag. Okay, ipinagtatanggol si General Wilkins Villanueva dito sa ginawa ng Quadcom pag-contempt sa kanya. Okay, parang kumbaga, parang binabastos na raw ng Quadcom na to ang etong kadete nila na si Wilkins Villanueva. Ngayon, eto naman kay Grijaldo, kahit meron opera, yung kanyang balikat ay ipinaaresto pa rin, ipinakulong pa rin dun sa kung saan nakulong si Atty. Zuleika Lopez, yung kasama, yung staff ni Vice President Sara Duterte. So dun sa ikinulong, kahit hindi niya kaya, ipinaaresto pa rin. So ngayon, gusto ko ibalita sa inyo ito dahil alam ko hindi ito ibinabalita ng mainstream media. So nagpakita ng suporta ang PMA Maringal Class 1988 para kay General Wilkins Villanueva na merong pumirma ng mga general na nasa 62 yata. Okay? Parang hindi kasi katanggap-tanggap yung ginagawa ng Quadcom natin na mga congressman natin kagaya nila Paduano, nila Acop, no? So panoorin natin ang video kung saan para malaman natin yung mga background ng taong to, itong mga congressman na to na nag-contempt sa itong mga pulis na to. Okay? Ngayon, panoorin natin. Ito. Di ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Daga. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Acop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-a-ambush nila? Nagpasori ba ito? Naabsuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP, 22 police ang namatay, di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila. Iyon, isa pa yun. Yung Grabe, 22 pulis pala yung namatay nung panahon ni Paduano. Tapos parang nawala, parang wala lang. War on drugs si PRRD, katulad ng sinabi ng isang kongresista dyan na budol daw. At may malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Acop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Acop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yung hindi dinagdag niya. Sabi niya, ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. Kuratong, Yan. So it means Sino to si Acop? Si Acop. Sangkot pala si Acop doon. Hindi ko alam yun eh. Alam niyo guys itong sila Acop na to, itong si Paduano na to, nung mga unang hearing sa Pogo,
talagang saludo ako sa kanila dahil sabi ko ito dapat ang ito ang mga congressman, ganun ang sinasabi ko talaga. Pero nung patagal na ng patagal, iba yung napupuntahan ng issue. Papunta na kay dating Pangulong Duterte at ng issue kay VP Sara. So parang sabi ko, grabe, pamumulitika itong ginagawa nila. Ako. It means to say ka, Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi At- yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating Yun. pulis, parang ito yung salitain. Propaganda ng mga, line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. Yun. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahen ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Akop para kay Eric? Si Akop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, Naging CIS, CIDG, CIDG. superintendent, Naging commander ng CIDG, naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Coratong Baliling, na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, pulis din. So para mawala ang mga ebidensya, ang isa dyan senador involved, nagtumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit may liquidation by certification. Parang kilala ko yun, Oo, yung senador. ganito buhok nun. Naniniwala yun. ba kayo? sige. Mga partner, kayo ba kayo naniniwala na Kilala ko yung binabanggit nila kapag ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya yung sarili niya. Totoo Sabi nga yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din Exactly. sa'yo. Tama. Kayo ba ay naniniwala dyan? Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po ang mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yun. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Akop, itong mga CPP-NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. Meron akong kukwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joma Sison. Oo, tama ka. December Saktong dating mo rin. 16. Yes. Ngayon. At Congratulations. Ay, happy anniversary, death anniversary. At malamang ngayon ang mga komunista Sorry. at ito po ay hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunistang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP. So pagbibigay ng parangal at ngayong gabi ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joma Sison. Kaya pala may concert kagabi. Yes, sa Malacanang. Oo. Parang nagsabay-sabay na sila no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo Oo, alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Dada eh. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang magkagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP-NPA and DEP sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata ng mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Akop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pundo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at dumami sila diyan sa Kongreso. sa Kongreso. At hindi lang sa Congress, may mga iba pa diyan sa iba't ibang panig ng
government. Na samantalang, noon nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, nagkaubos-ubos. Pero ngayon sila pa ang mga may kapangyarihan na magpa-contempt sa isang attorney, Isa pa yan. magpa-contempt sa isang PNP, Sa isang general. sa isang general na samantalang gumawa or naging bayani ng bayan natin, naging inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakalungkot lang isipin na bakit pinagbigyan ng pagkakataon ng presidente at lalo na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ang tinura ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record kung na-dismiss o hindi. Yan ang tanong natin. Tanong ito Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion ba talaga. Delikado tayo dyan, Eric. Easy. Yung pa yun, with kapag galit ka pa daw, additional, 500K. Paduano. Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So, i-translate ko, inihian. No? Umiihi si Paduano sa puntod at libing ng mga bayaning totoong Yan yung sinasabi ko na binabastos ni Paduano. Yan yung sabi ko. Grabe yung sumusobra na talaga. tanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong niya PMA Class 1988 yan. Nako. So ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Paduano is making a piecing on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP, 22 police ang namatay di umado doon sa kay Paduano sa issue nila. Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong, at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba, at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon sino ang kadler niya. Hindi kaya ka Eric may ex-deal tong mga to? Most likely. Most likely. Sinong kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez sa House Speaker at kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine Major General Orlando De Leon. Inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Dada. Question. May question lang ako kay Eric, since na-discuss naman natin itong issue ng mga makakaliwa na sa gobyerno. Meron kasi nagsabi sa akin na isang PMAer na retired na ito daw si General Browner at saka itong si Teddy Bagilat, na kilala mo naman siguro yan kung ano din ang affiliation ni Teddy Bagilat. Sila daw ay magpinsan. Totoo ba na magpinsan yung dalawa? Hindi ko ma-confirm, Boss Dada, but may possibility na may bloodline kasi ang mga Browner nag-migrate yan mula sa Amerika, ang kanilang mga ancestry. At So hanggang dito lang ang video na to, guys. Hindi na natin tatapusin. Pero kung gusto niyo tapusin ang video na to, punta lang kayo sa page ng SMNI, sa kanilang Facebook page, at hanapin niyo lang ang video na to. Okay, so gusto ko lang ibalita sa inyo na etong si
General Wilkins Villanueva ay pinagtatanggol ng kanyang mga kasamahan sa PMA. Okay? At siyempre itong si Hector Grijaldo, Colonel Hector Grijaldo, ay gusto ko lang din sabihin sa inyo na kung hindi nyo pa alam, hindi na nabalitaan, ipinaaresto siya ng Quadcom kahit meron siyang opera dito sa kanyang balikat. Okay? At ikinulong siya doon sa kulungan kung saan ikinulong si Attorney Zulaika Lopez na staff ni Vice President Sara Duterte. Okay? So sana itong balita na to ay meron kayo nakuha na kumbaga balita na maaaring ibalita pa sa mga kababayan natin na totoo. Okay? Dahil ito mga sinasabi dito ay mga totoo, pawang mga katotohanan kung ano ba talaga yung nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa mga lalong-lalo na sa gobyerno natin. Okay, so hanggang dito na lang ang video na to, at kung nagustuhan niyo to, sana mag-subscribe kayo at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko kagaya nito. Okay, so nandito na lang and see you on my next video.